kilig ang first fan meet ni Sparkle star Michael Sager. Pagpasok pa lang ni Michael, tilian na ang kanyang fans. Lalo pang lumakas ang cheer nang mag-perform siya ng romantic songs. G rin siyang sumalang sa hot seat at sinagot ang questions ng fans. Nagkaroon din ng hug and photo opportunity with him ang mga dumalo. Nag-guest sa fan meet si Zephanie, ang co-star ni Michael, sa upcoming Kapuso drama series na Born to Shine. Special episode ang aabangan sa 23rd anniversary ng Kapuso Drama Anthology na magpakailanman. Tampok sa two-part special ang kwento ng isang babaeng napunta sa death row. Bida rito sina Mikey Quitos at Beauty Gonzalez. Mapapanood ang special episode sa November 29 at December 6. Sa magpakailanman anniversary MediaCon, napa-throwback ang host na si Mel Tiangco. Ibinahagi niya ang ilan sa mga pinakatumatak na episode na itinampok nila sa nakalipas na mahigit 2 dekada. Chinika rin ni Tita Mel sa inyong mare kung anong storya pa ang gusto niyang ma-feature. My dream will be a miracle. Ang gusto kong storya, makakuha ng mga tao na involved sa flood control project. Aamin siya, hihingi siya ng tawad. Hindi lamang sa Diyos, kung hindi pati sa taong bayan. Gagawa siya ng kabutihan. Yung ganon ang gusto kong mangyari. Samantala, pinarangalan ng BizNews Asia Magazine ang mga natatanging leader at personalidad. Kabilang po dyan ang CEO at presidente ng GMA Network na si Gilberto Duavit Jr. Balitang hatid ni Mariz Umali. Sa ika-24 na anibersaryo ng kilalang business news magazine na BizNews Asia at ika-77 kaarawan din ng founder at CEO nitong si Tony Lopez, kinilala ang ilan sa pinakamagagaling na lider ng bansa sa kanilang taunang Excellence Awards. Kabilang sa ginawaran ng prestigyosong Management Excellence Award, ang CEO at presidente ng GMA Network Incorporated na si Gilberto R. Duavit Jr. bilang pagkilala sa mahigit 3 dekada niyang karanasan at pamumuno sa industriya ng media. If you will notice, GMA Network 7 and Mr. Duavit are the only honorees in the media segment of business. Media is one of the most difficult enterprises to manage today, and it's really quite an achievement to remain number 1 every step of the way. That means you have to have excellence, passion, upholding the values of truth, freedom, democracy, justice, and everything that is good in the people and in the nation. Sa kabila ng mga pagbabago ng teknolohiya at hamon ng artificial intelligence at deepfake, nananatili raw ang integridad at patas na pagbabalita ng GMA Network. Because every time we are being challenged by AI, by data analytics, by disinformation, misinformation, blatant lies. And we always have to uphold our integrity. And we always have to uphold the truth. And we always have to serve the interests of the people versus the interests of the few, of the vested few. Nananatili rin daw matatag ang Kapuso shows at programs dahil sa pamamahala ni Duavit. Kinilala rin ng BizNews Asia si Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo para sa Judicial and Public Service Excellence Award. Nakakuha naman ang Excellence and Public Service Award si Senate President Tito Soto, House Speaker Bogie D, DPWH Secretary Vince Dizon, at DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Kinilala rin si First Lady Luis Araneta Marcos para sa Governance Excellence Award. Kinilala rin ang husay, integridad at malasakit ng ilang pang-leader sa iba't ibang larangan. Iginawad ang Excellence in Architecture Award, Advocacy and Government Relations Excellence Award, Digital Management Excellence Award, Excellence in Dentistry Award, Financial Management Award, Management Excellence Award, Visionary Management Excellence Award,
at Economic Management Excellence Award. Sa programa nagtanghal ang mga Kapuso Sparkle artist at singer na sina Hannah Priscillas at Anthony Rosaldo. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update tayo sa lagay ng panahon ngayong isa ng severe tropical storm, ang Verbena. Kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Nasa na yung severe tropical storm Verbena sa ngayon? Rafi, sa ngayon patuloy nang kumikilos palayo ng landmass ng ating bansa. At kanina alas 10 ng umaga, ito ay nasa around 310 kilometers east-northeast ng Kalayaan Island. So inaasahan nga natin na posibleng ngayong gabi hanggang bukas ng madaling araw ay tuloy na itong lumabas ng PAR. Pero sa mga oras na ito, lugar na nakataas ng wind signal number 1, itong ang Kalayaan Island ay may signal number 1, ay patuloy pa rin po tayo nagmomonitor at nagbibigay babala tungkol sa mga peligro na dala nga ng bagyong si Verbena. Posible bang magdulot pa ng malakas na pagulan itong severe tropical storm Verbena, lalo na dito sa mainland Luzon? Well, malayo na po ito sa kalupaan ng mainland Luzon. No? Ang inaasahan natin na kung maranas man ng matinding pag-ulan na ito ng Kalayaan Island. Pero hindi pa rin natin rule out yung pag-ulan naman na dulot ng Amihan at Shearline dito sa lalawigan ng Cagayan, ng Apayao, ng Kalinga, ng Isabela at ng Aurora. No? Within 24 hours, posibleng makaranas pa ng pag-ulan. Dulot naman ng Shearline at saka ng Amihan. Pero in terms of pag-ulan, na dulot naman ni Verbena, itong Kalayaan Island po, dapat maging alerto din yung mga kababayan natin doon. Ano pong nakikita yung dahilan sa malawakang pagbaha sa eastern na Visayas naman? Well, posible na dahil nakita nga natin na itong nagdaang mga araw ay duman itong bagyong si Verbena, maaaring yung mga ilang isolated na pag-ulan pa na dulot ng mga localized thunderstorm, dagdag pa dyan yung mga posibleng pag-apaw ng ilog sa mga karatig lalawigan na nagkataon naman na papunta sa area nila yung daloy ng tubig. Yan lang yung nakikita nating ilang factors kung kaya nakakaranas ng mga pagbaha, yung ilang lugar nga dito sa may bandang Visayas area. Posibleng ito rin po ba ang halimbawa ng tinatawag na saturated na yung lupa, kaya madaling nagbaha sa mga lugar na ito? Well, yes, isang bagay din po yan, no? Kasi kung saturated na, wala nang abilidad para mag-absorb pa ng tubig ulan. Kung kaya, yun nga, nagiging tubig baha na lang. Kung baga nagkaroon ng paglawa, concentration ng mga tubig ulan sa ilang lugar. Bukod pa dyan sa siguro, itingnan na rin natin kung yung maayos ba yung mga waterways. Kung baga yung mga lagusan ng tubig, daloyan ng tubig, patungo sa mga larger bodies of water. Dapat titingnan din po natin, hindi lamang yung weather, kundi yung pagbabago sa environment ng mga lugar kung na previously hindi naman po binabaha. Lalo't posibleng hindi pa na-clear yung ibang mga waterways dahil sa nagdaang bagyo. Kailan po inasang lalabas ng PAR itong bagyong Verbena? Rapi, posibleng sa pagitan ng mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw ay tuloy nang lumabas ng PAR itong bagyong si Verbena. At may panibago sama po ba ng panahon kayong namamonitor pa? Within the next 3 to 5 days, wala pa naman, pero hindi po natin nirule out yung posibilidad na sa darating na buwan ng Disyembre, at least isa hanggang 2 bagyo, imposible po nating maranasan bago magtapos ng taon. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din po at magandang araw. Si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Mga mare at pare, si Kapuso primetime action hero Ruru Madrid ang next celebrity house guest ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Sa episode ng reality series kagabi, ni-reveal na si Ruru sa confession room ni Kuya. Dala ang kanyang maleta. Ano kayang task ang haharapin ng housemate sa pagpasok ni Ruru? Sabay-sabay natin yang alamin Mondays to Fridays tuwing 9:40 p.m., 6:15 p.m. during Saturdays at 10:05 p.m. tuwing Linggo. Ito ang GMA Regional TV News. Patay sa pamamaril ang isang barangay chairman sa Digos, Davao del Sur. Ang krimen ginawa habang naka-livestream siya sa social media. Hindi nakunan sa video ang pamamaril, pero dinig ang mga putok ng baril. Biglang nagkagulo sa lugar hanggang sa makita ng duguan si Kapitan Oscar Bupol Jr. ng Barangay 3 de Mayo.
Dinala sa hospital si Bukol pero pumanaw rin siya kalaunan. Sa inisyal na pagsusuri, may persons of interest na sa krimen. Ayon naman sa isa sa mga tanod ng barangay, bago pa naman ang pamamaril ay may bantana sa buhay ang kapitan. Nangangala pa ang mga pulis na mga CCTV sa lugar para sa investigasyon. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang pamilya ng biktima. Mahigit 7 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasabat sa Minalabak, Camarines Sur. Mula yan sa ikinasang bypass operation sa 41 anyos na lalaking sospek sa barangay Irayang, Solong. Unang nakuha sa kanya ng pulis na nagpanggap na buyer ang isang sachet ng hinihinalang iligal na droga. Kalaunan, 20 sachet pa ang na-recover mula sa sospek. Sa kabuuan, mahigit sa 1 kilo ng umano'y shabu ang nakumpiska. Nasa kustodiya ng otoridad ang sospek na walang pahayag. Naharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Update po tayo sa pagkakaaresto sa opisyal ng DPWH Mimaropa na si Engineer Montrexis Tamayo. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Badet? Pasado alas 8, kanina umaga nang dumating dito sa Sandigan Bayan si Engineer Montrexis Tamayo kasama ang mga abogado at may kasamang CIDG. Naka-hoodie na jacket, naka-mask at shades nang dumating siya dito sa Sandigan Bayan. Isa si Tamayo sa mga inisyuhan na arrest warrant kaugnay ng 289 million peso road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Sa report ng PNP-CIDG, lula ng isang flight pauwi ng bansa si Tamayo kahapon ng hapon. Paglapag sa NAIA, doon na siya inaresto at dinala sa Camp Crame. Nia-transfer na si Tamayo sa DJNP Quezon City Jail near Dormitory dito sa Quezon City. Nakaset ang arraignment at plea trial sa Martes, December 2, ganap na 1:30 ng hapon kasabay ng iba pang mga kapwa-akusado. Tumangging magkomento si Tamayo sa mga tanong kaugnay ng kanyang pagkakadawit sa flood control project. Connie? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Ito partner, may instant pantanggal ng stress ang isang couple sa Maynila. May cute kasi naghihintay habang sila'y nagtatrabaho. Yan, yan ang alaga nilang si Luna. Pangiti-ngiti habang sinisilip ang fur mom na si Anne. Ang naka-work from home na si fur dad Henson, hindi naman nakaligtas sa pagiging clingy ng aso. Pinangakuan daw kasi nila na kapag time off na sa trabaho, sunod na ang playtime. Ayun, naghihintay talaga ng playtime. Mahihain daw talaga si Luna, madalas lang na kumakuna ng camera kapag natutulog o abala sa ibang gawain. Kaya ang tinetreasure nilang moments na genuine ang smile ng alagang aso kahit tutok ang camera. Patok sa TikTok ang videos ni Luna, kabilang ang isa na mahigit 100,000 na ang views. Trending! Napaka-cute talaga ng mga fur babies. Very Nakakatanggal talaga innocent. ng stress, no? Oo, alam mo talagang kapag meron tayong mga alaga, talagang inaalagaan din talaga dapat natin sila. Kasi Correct. sobra silang loyal sa atin. At kapag nangako ka sa kanila, dapat tuparin mo. Oo, parang tao lang din, di ba? Correct. Ang galing, cute. Ang cute. Alam mo, naalala ko, meron din akong Shih Tzu. Love na love ko. Naku, talaga. At ganyan din ka lambing, ganyan din ka sweet. Yung mga maliliit na small dogs daw talaga malambing. Super. Ayan. Maliban na lang yung chihuahua. Ay, ganun ba? Pero very loyal sa amin ngayon.